Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello! Nandito po kayo sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin today ay tungkol sa mga pamahiin ng mga lola, pati ng lolo. At itong mga pamahiin na ito, maaaring nakaka-apekto na rin sa ating health. Kaya tinatawag na Pinoy Health Superstitions. Mga pamahiin na may kinalaman sa kalusugan. Totoo ba? Naniniwala ba kayo? Well, hindi ko po kukontrahin yung paniwala nyo. Basta pag-usapan lang natin yung mga sabi-sabi na ano tawag doon? Mga pamahiin ng mga sinaunang Pilipino. Sinaunang Pilipino. Paano naman kung si Lola bata pa, no? Kasi marami ako mismo naguguluhan eh. Ito nangyari po ito, no? Nung dati, ako'y bagong doktor pa lang. Di may dinala sa aking sanggol. Siguro mga 1-year-old yon. Pero, sinok ng sinok yung sanggol. So, nung dinala sa akin, siguro, bata pa ako noon eh. Newly graduate, so mga 2-3 years pa lang akong pumasa sa board exam. So, nung tinignan ko yung bata, unang napansin ko, meron ditong sinulid na kulay pula. So, hindi ko na maalam. Di nung dinala, nakaupo, in-examine ko yung bata, di tinanggal ko kasi akala ko dumi eh. Abay, nagalit yung lola. Lola ang kasama eh. Dok, ba't mo inalis? Ako, bakit? Dumi ho yun eh. Kontra-usog yan. Kontra-usog. Ganun ba? Kaya minsan, nagkaroon ako ng TV show with Miss Ami Perez. Sa mga nakakaalam, no? 2006 yun eh. Nung lumabas sa Channel 9. Sabi ni Ami, Dok Gary, totoo ba yung mga lawayan mo para daw hindi raw mausog? Sabi ko kay Ami, hindi ako naniniwala. Pero kung nausog ka, Ami, pagbibigyan kita, lalawayan kita. Uy, biro lang ha. Baka mamaya kala nyo. Pero totoo yun. Sinabi ko kay Ami yun. Tawa ng tawa si Miss Ami Perez eh. Hi, Ami. So, ngayon, pag-usapan lang natin isa-isay natin kasi ang dami ko narinig eh. At tingnan natin kung pareho yung mga narinig na natin ha. Sige, umpisahan natin sa ano yung mga pamahiin mo na walang kinalaman sa kalusugan tungkol sa kasal. Yan, tungkol sa kasal. Ito ha. Isa-isay natin. Number 1. Huwag magsukob sa taon. Sukob sa kasal. Bawal daw yung magkapatid na kinasal daw sila na magkasabay sa isang taon. Ano daw ang ano raw explanation? Kaysa daw mamalasin yung isa dahil inagaw daw yung parang swerte nung isa. Parang ganon. Naniniwala ba kayo? Hindi ko alam. Number 2. Malapit daw sa aksidente ang mga ikakasal. Lalo na kapag nalalapit na ang petsa ng kasal. For example, kakasal ka na next week. Dapat ba magkulong na ako sa bahay? Baka naman mapraning naman ako kung kakasal ako next week, wag daw ako lalabas eh. Yung mga ganyan. Pero anong reason na naman, mas matakaw daw sa aksidente? Bakit? Si kalawit ng kamatayan, gusto niya yung pag masaya ka, pipigilan niya yung kasayahan mo? Baka yun naman siguro. Hindi ko alam. Kayo nang bahala. Baka meron ako ma-miss. I-comment nyo po dyan sa baba. Number 3, malas ang makita ng groom ang bride na suot ang damit pangkasal nito. Totoo ba to? Ito yung mga sineshare ko lang ha. Ano sa tingin nyo? Bakit malas? Ano mangyayari? Kasi siguro magiging binabae yung lalaki. Baka ganon. Hindi ko naintindihan. Number 4, may dalang malas ang pagsusukat ng damit pangkasal ng babae bago ang araw ng kasal. Paano mo naman mapipit kung tama paano kung masikip? Paano sa araw ng kasal masikip yung damit? Paano naman yun, di ba? Anong paliwanag nyo? Kayong bahala. Sige. Number 5, malas ang pagsusuot ng perlas na alahas ng babaeng ikakasal. Yan, ngayon ko lang narinig po ito. Ano kailangan? Ginto. Dapat diamond, no? Bakit daw? Dahil luluha. Yung po ba ang ibig sabihin? Luluha ang babae pag during kasal sila. Siguro, hindi ko alam. Pero anong kinalaman ng perlas sa pagluha? Hindi ko alam. Baka yung butil ng perlas, yun yung luha. Siguro. Number 6, dapat maging maingat ang mga ikakasal sa araw ng kasal. Sa araw ng kasal. Ilan po ba ang percentage ng ikakasal
na may nangyari during the time na ikakasal, siguro kokonti lang naman, di ba? So, halatang hindi naman totoo. Pero pamahiin, kung naniniwala kayo, walang masama. Number 7, dapat mayroon wedding toast sa reception ng kasal para sa mag-asawa. Wedding toast, yung ting ng gano'n mga alak. Siguro kung may mga markang demonyo, ganyan, no? Anong reason? Para ipagdiwang na maging masaya ang kanilang pagsasama. Yan daw ang reason, no? Sige, sige na. Yung kailangan mag-i-ekis pa yung inyong mga kamay ng ganyan, no? So, para siguro, dikit na dikit kayo, nakaganyan, nakakompak, no? Baka yun na ibig sabihin. Number 8, dapat na maunang magsubo ng cake ang bride kaysa sa groom. Ngayon ko lang narinig to. Kayo po ba'y narinig nyo? Paki-ano nyo, comment ha. Gusto ko tingnan natin kung pareho tayo ng wavelength. Dapat maunang magsubo ng cake ang bride kaysa sa groom. Sa bagay, tingnan ko ha. Sa lahat na nakikitang kinakasal, di ba? Naghiwa ng cake. Nauna ba yung lalaki? Hindi ko lang masabi. Hindi ko maalala kung sa akin nangyari. Parang yata eh. Nauna nga yung bride, kaya naghiwalay kami. And then, number 9, hindi dapat magre-regalo ng kutsilyo o anumang matalas na bagay. Paano kung bibigyan ko naman ng isang kitchen set, mga knife, ganyan? Bawal pala yun, ha? Tandaan nyo, ha? Kasi baka gamitin ng misis kay mister. baka yun ang reason, di ko alam. Number 10, dapat mag-alay ng itlog kay Santa Clara ang mga ikakasal para hindi umulan sa araw ng kasal. Ay, nako. Nagawa nyo ba yan? Alam, di ba mag-alay ng itlog para mabuntis? iba yata yun. Ay, baka naman buntis na bago ikasal. Hindi ko rin masabi. So, number 10. Okay. Doon sa sinabi ko, so far, meron ba sa inyong narinig nyo na yun? O meron pa kayong alam na iba? Pakidagdag nyo ha. Kasi itong lecture na to, it's more of relaxing. Ayoko tayo mga syadong puro sakit pag-usapan. Number 10, next question. Next. 10 pamahiin sa patay. Dapat bang sundin o hindi? Ayan, ito ha. Tingnan natin kung pareho tayo ha. Ano yung 10 pamahiin sa patay? Ito. Isa-isay natin. Number 1, bawal magsuot ng pula o anumang masayang kulay sa pagpunta sa patay. Do you agree? Agree. Kasi sa Chinese naman, kailangan pula suot pag pupunta sa wedding. Pag pupunta sa sa birthday party. Bawal ang itim sa Chinese. Na parang, alam mo sa Chinese, minsan yung talagang traditional Chinese, pag suot mo itim, birthday party, palalayasin ka talaga, lumayas ka. Umalis ka dito. Ganyan. Number 2, huwag pagsuotin ng sapatos ang patay. Totoo ba ito? Meron po ba sa inyong naniniwala na pag namatay, wag daw pasuot sapatos? Hindi ko pa na-try kasi magtingin sa kabaong kung may sapatos yung patay. Hindi ko pa na-try. Pero meron po bang ganon? Anong reason? Bakit? Teka, baka maglakwat siya. Kasi may sapatos. Baka tumayo, biglang mabuhay yung patay at maglakad. Hindi ko alam. Pakishare. Pasensya na, hindi ko alam talaga yung mga ibang pamahiin na to. Number 3, bawal magsuklay at maligo sa lugar ng burol. Teka muna, meron bang naliligo sa lugar? Yung mga kasama. Siyempre, di ba, sa burol, meron doon isang parang kwarto na pwedeng pahingahan. Bawal pala maligo. Naku, paano yan? Nung, alam ko, nung sa tatay ko, naligo yata ako noon, Kaya pala, parang pakiramdam ko, hindi maganda. Baka napasma ako. Ano naman yung magsuklay? Bawal din magsuklay? Hindi ko rin alam. Bakit? Anong paliwanag? Bakit bawal magsuklay sa lugar ng burol? Hindi ko alam yan. Number 4, itim na damit lang ang dapat na isuot ng pamilya nang namatay sa loob ng 1 taon. Ayan, medyo nakikita ko yan. Pero sa Chinese baliktad, pag ang namatay is senior, 80 and above, dapat walang magsusot ng black, dapat white, para sign na masaya, peaceful ang kanyang pag-akit daw sa langit. Yan, hindi malungkot, dapat magsaya dahil para maganda raw yung pagtanggap ng soul sa langit. Yan ang mga sa Chinese. Number 5, iwasang matuluan ng luha ang kabaong.
Paano yun? Di ba marami bakit mo ako iniwan? Tapos iyak ka doon sa kabaong. Ano mangyayari? Naku, di ko alam to So, pakishare bakit bawal daw matuluan ng luha ang kabaong? Anong reason? Pakishare nyo sa akin. Number 6, bawal tumingin sa patay na nakahimlay sa kabaong ang mga buntis. Naniniwala po ba kayo doon? Sa Chinese yata, parang meron ako narinig na ganyan. Bawal daw yung buntis. O kaya may horoscope na pag hindi tugma doon sa namatay na horoscope, hindi pwedeng dumalaw. Hindi pwedeng pumunta sa burol. Sa Chinese yun. Sa Pilipino po itong dinidiscuss ko Pinoy, pamahiin So, sa inyo po ba? Totoo po ba yon? Na hindi pwedeng padalawin ang buntis? O pwedeng dumalaw, hindi pwedeng sumilip lang siguro sa kabaong. Baka yun lang yun, no? Number 7, bawal pumunta sa burol at libing ang babaeng may buwanang dalaw. Ngayon ko lang narinig to. Babae, pag may regla ka, huwag kang dadalo. Ay, sabagay, karamihan naman ng nanonood sa atin ngayon, di ba? Mga wala ng regla. Pwede. Pero, paki-confirm anong kinalaman ng may buwanang dalaw. Bawal pumunta sa burol. Number 8, kapag nasa burol, bawal maghatid ng bisita sa pintuan pag pauwi na. Ito, alam ko to. Pag pumunta kami minsan sa burol, sabi ko, sige, mauna na. Uy, huwag ka na magpapaalam. Basta umalis ka na lang. Exit. Yan. Ang reason siguro, baka isama ka pa rin niya. Baka isama ka rin nung namatay, papunta doon sa langit o sa impyerno. Yun siguro. Number 9, bawal magpasalamat kapag may nakikiramay. So, kung kayo po'y namatayan, huwag ka magsasabi ng thank you. Parang sinasabi mo, thank you, come again. Huwag ganon. Bawal magpasalamat kapag may nakikiramay. Okay. Number 10, bawal magwalis sa lugar ng burol. Agree? Agree o hindi? Bawal daw magwalis. Kung isang linggo mo binurol doon, ang kalat-kalat naman kung hindi naglinis. Pero anong reason? Bakit? Kaya dapat natin pag-usapan niya kasi gusto ko malaman saan ba nagmula itong mga pamahiin na to. Diba? So, alam niyo na yan. Ngayon, dapat may gising sa gabi para bantayan ang nakaburol. Bakit na naman? Patay na yan. Hindi na yung tatakbo. Hindi nakikilos yan. Pero dapat daw bantayan. Ang lahat ng abuloy sa patay ay dapat ilaan sa lahat ng gastos sa burol, lamay at libing. Hoy, karamihan sa inyo, yung sobra, pinagpapartihan nyo, di ba? Ubusin nyo pala dapat sa burol, lamay at libing. Yan Lahat ng salamin sa lugar ng burol ay dapat takpan. Parang napanood ko to sa pungsoy yung mga salamin tinatakpan sige, tingnan nyo muna kung tama sa inyo. Ito pa, kurutin ang sino mang bumahing sa burol o lamay. Ang hirap pala pamunta sa lamay, ang daming pamahiin. For example, nandun ako sa lamay, bigla ako Hatsi! Abay, kukurutin mo na ako? Ano ba yun? Maglagay ng putol na rosaryo sa kamay ng namatay. Ginagawa niyo po ba yan? Ano ibig sabihin? Bakit putol? Para hindi ka na magsama ng iba na putol. Siguro yon. Maglagay ng pera sa kamay ng patay. Kung nabubuhay nga, walang pera yung patay, bibigyan pa natin ng pera. Ano ba naman yun? Panggastos niya para pag napunta siya sa heaven, napunta siya sa ibaba, may pambili siya ng syoktong. Bahala na. Ibulong sa patay ang anumang hiling mo at matutupad ito. Ito ang gusto ko matry. Ibulong sa patay ang anumang hiling at matutupad ito. So, sige. Baka kailangan close ka nung patay. Kasi kung di kayo close nung patay, magbulong ka, walang mangyari. Pero kung close kayo, subukan nyo. Kung meron ngayon nandyan, na nakikinig ngayon sa atin, na nandyan po ngayon mismo, nandyan kayo sa National, St. Peter, bulong mo. Sana yumaman ako. Yan. Subukan natin kung totoo, Okay, ngayon, ito na. Pagkagaling sa burol o lamay, anong ginagawa nyo? Ito, huwag umuwi ng diretsyo sa bahay pagkagaling sa burol. Ito po yung tinatawag na pagpag. Ayan, alam na alam ko yan. Alam nyo bakit? Pag dumating kami mga kaibigan, na may isang friend kami na pumanaw, huwag mo na tayo umuwi.
Magpagpag tayo. Noong una, hindi ko alam, ano ba yung pagpag? Eh di, kala ko, papagpag mo lang ng ganyan yung katawan mo, alis na yung bad spirit, yung pala, dadaan ka raw, mag-stop over ka daw sa isang lugar para hindi mo raw mauwi yung malas sa bahay. Something like that. Ang tanong, alam nyo po ba kung ano yung number 1 stopover? Ito ang number 1 stopover, 7-Eleven. Kaya huwag kayo pupunta ng 7-Eleven, marami pong kaluluwa dyan. Doon kasi iniwan. Ha? Tandaan nyo uy, biro lang baka magalit ang 7-Eleven. Pero totoo, sa 7-Eleven madami. Minsan sa Jollibee. Okay, kaya huwag kayo pupunta paggabi, ha? Then, number 2, magpalit ka agad ng damit pag uwi galing sa pagpag at lamay. Bakit? Yung damit, dumikit yung spirit, so magpalit ka. Maligo ka na rin, siyempre. Nagpagpag ka, di maligo ka na rin. Sige. Huwag bibisita sa huwag bibisita sa dalawang magkaibang burol sa isang gabi. Aba, may narinig ako Sabi, sino ba to? Yung mayor dati ng Makati, sabi niya, minsan nga nakakatatlo-4 na burol akong dinadaanan Aba, totoo tapos sabi niya, tapos pa-shot ako dyan sa mga nag-o-offer ng, inom mo na, mayor. Inom siya. Di mali yung ginawa niya, mali yun. Dapat pala, isa lang So, schedule. Paano kung 10 yung namatay? 10 namatay, edi paano yun? Mahirap nga naman. Number 4, kapag galing daw sa lamay, kailangan maghugas ng kamay ang mga kamag-anak. Pag galing daw sa patay, kailangan maghugas ng kamay ang mga kamag-anak. Ay, hindi ko naintindihan. Ano ibig sabihin nun? Hugas kayo ng kamay. Lahat kayo, siguro, buong pamilya nyo, pag uwi, hugas ng kamay. Maligo ka na. Pag naligo ka, kasama na yung kamay doon. Ito na ngayon ang pag-usapan natin. Yung tungkol sa health. Most common Filipino health superstitions. Ito na. 10 po ito. Number 1. Get rid of hiccup by placing a short thread wet with saliva on the forehead. Yan na yung sinasabi ko. Napagalitan ako ng lola, tinanggal ko yung sinulid. Pero sabi niya, kailangan sinulid na pula daw. Pero dito naman sa mga nabasa ko, wala naman sinabing kailangan pula. Any sinulid daw pwede ilagay daw sa noo. Dapat lagyan na sinulid ang noo ng sanggol kapag sinisunok para tumigil ito. Narinig nyo na po ba yan? Ganyan-ganyan po nangyari sa akin, tapos tinanggal ko, nagalit sa akin. Nagalit talaga, literal nagalit. Sabi ko, ay sorry po, hindi ko po alam. Siguro edad ko no mga 30 yata ako 27 28, mga ganun. Hindi ko alam Ano malay ko? So next time alam ko na. So ganito ginagawa ko. Pag may batang sinisinok, linalagyan ko na ng sinulid. Isang rolyo. Para hindi na masinok yung batang yan. Oy, biro lang Number 2, nausog. Naniniwala ba kayo doon sa nausog? By showing fondness, yung gustong-gusto mo yung bata, tuwan-tuwa ka sa bata, or affection doon sa nakita mong bata, for the first time mo lang siya nakita, meron daw usog. You can cause the baby to feel uneasy and make the baby cry non-stop, which is commonly referred as nausog. Ayan. Totoo ba yan? Ako, pasyente man nakita ko, hindi naman baby, nausog ako Ako nausog! Oy, biro lang Number 3, if you go straight to bed with a wet hair, you might wake up blind or insane. Pag natulog daw na basa ang buhok, pwede ka raw mabulag o masiraan ng bait. Hindi po totoo yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Dahil pag natulog ka na basa ang buhok mo, ang mangyayari lang, mababasa yung unan. Wala nang iba. Number 4, pasma. Ay nako, naghugas ng kamay daw, napagod yung kamay. Pagod, nagpasma-pasma, yan daw. Well, sa isang banda parang totoo, pero ang tawag dyan, spasm, hindi pasma. So may lecture ako niyan tungkol sa mga pasma. Kasi pagod nagbasa ka, nagkaroon ng paninigas ng muscle. So hindi naman siya, ang medical term is spasm. Sa Tagalog tawag nyo pasma, linamig, pinasok ng hangin, pinasok ng tiyan, pinasok ng kung ano. Ay nako, marami kayong mga pamahiin. Number 5, not patting your sweat dry with towel can cause you to get pneumonia. Ano ibig sabihin? Pag pinawisan daw kayo at natuyuan kayo ng pawis na hindi nyo pinunasan yung pawis nyo, pwede ka magka-pneumonia. Hindi po totoo yun. Yan. Sa health, kaya ko nang sagutin to mga ito. Pero yung kanina, hindi ko kaya
So, ulitin ko, madalas yung marinig, natuyo ng pawis kaya nagka-pneumonia. Hindi po totoo yun. Pwede magkaroon ng muscle pain, natuyo, lumamig, nahaminan, pwede, pero hindi po magkaroon ng pneumonia. Number 6, stepping over a child will stunt his or her growth. Ano ibig sabihin? Pag hinakbangan mo daw ang isang bata, hindi na raw lalaki. Paano lalaki kung bansot yung nanay, bansot yung tatay? Maski na hakbang-hakbangan mo yan, hindi talaga lalaki na yan. Kayo naman, huwag mo hakbangan, hindi na lalaki yung bata. Mali yun. Number 7, ito, madalas ko rin marinig. Pag may kulugo, humanap daw ng palaka. Yung ihi ng palaka, ipatak daw dun sa kulugo para mawala yung kulugo. Kalokohan, hindi rin po totoo yan. Dahil yung ihi ng palaka, maraming bakterya. Ang warts kadalasan gawa sa virus. So may virus ka na, ma-infect pa yung warts mo, magkaroon ka pa ng bacterial infection, lalong lumala. Okay. Number 8, bawal maligo pag may regla. Mali. Lalo kang papanghi, lalo kang magiging malansa. Ang lansa-lansa na nga ng katawan mo, ng amoy mo, hindi ka pa maligo. Maligo ka. Walang masama. Hindi totoo yung, hindi natitigil yung regla. Hindi totoo yun. Okay. Number 9, pagpahid ng regla sa muka para maiwasan ang pimples. May kilala ako bata raw siya, turo ng nanay niya, yung regla daw, yung lalo na yung first menstruation. Ipahid daw sa muka. Wala. Daming pimples naman, hindi naman totoo. So, hindi totoo yan. Madumi po yung regla. Madumi po yan. Kaya hindi nyo pwedeng pahid yan. Hindi rin totoo yan. Number 10, bawal daw kumain ng maasim ang may regla. Titigil yata yung regla daw pag maasim kinain. Hindi rin totoo. Wala pong basis yan Okay? So, mali rin yan. Number 11, unang regla, nakakapagpakinis ng balat at muka. Not true. Not true. So, ang daming pamahiin Eto, isa pa. Yung pag natinik daw, kumain ng isda, di ba? Tapos natinik ka. Maghanap ka daw ng suhi. Di ba? Tapos ipahimas-himas mo sa suhi yung iyong area na natinik. Mawawala daw tinik. Walang basis. Pero kung naniniwala kayo, wala namang masamang gawin. Ako minsan, trinay ko nga yan natinik ako Abay, pag ganyan ako sa suhi. Sa suhi. Pag ganyan ako doon sa, tama ba? Yung suhi, yung nauna yung paa, pinanganak yata, no? Ganyan niya. Aba, nawala. Siguro naman, eksakto, pag lunok ko ng gano'n, sumama na doon sa saging na kinain ko. Pwede, pero wala namang masama. Sa akin, kung may pamahiin, as long as hindi naman makompromise yung inyong health, o walang makakasama, walang masamang sundin. Paano kung sabihin, yung mga naligaw, baliktarin mo yung t-shirt mo para makabalik ka sa pupuntahan mo. Abay, maski na, hubarin mo pa yung t-shirt mo, kung naligaw ka, hindi ka na makakabalik. Yun ang akin. Pero wala namang masama. Di tara, baliktarin natin yung blazer ko. So, biro lang. Pero, totoo yun. Minsan, walang masamang pakinggan, walang masamang gawin, walang masamang paniwalaan. Pero kung madidelay na to ang gamutan nyo, baka naman malala na, mas pangit. Okay? So, ito mga pinag-usapan natin is just for fun. I hope nagustuhan nyo po, no? Dahil iniisip ko, ano kayang gustong-gusto ng mga senior citizen magpag-usapan. So, isa ito sa napili ko. Okay? So, share nyo naman sa ibaba. I'm sure marami pa akong hindi nabanggit dyan. Iba naman yung mga pungso, yung oro, mata, plata, bawal yung pinto dito. Iba yun, hindi pamahiin yun. Pungsoy na ang tawag doon, diba? Okay, so hindi ko sinama dito. Pero kung meron kayong alam na pamahiin, lalo na sa pagdating sa health, ilagay nyo dyan. Babasahin ko po lahat ng comment ninyo para patunayan. Ako nga nag-heart sa inyo pag nababasa ko, di ba? Okay, so maraming salamat. Sana maski paano nakapagbigay ako ng saya. At the same time, meron din kayo natutunan na kailan yung oo o hindi. Gawin o hindi. Okay? Thank you very much at huwag nyo kalimutan, I Heart GSK dyan sa baba sa sign of your love and support. Then, subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat sa mga nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!